Patay matapos pagtulungang bugbugin ang isang binatilyo sa Santa Ana, Maynila. 2 suspek ang arestado kabilang ang isang kagawad ng Sangguniang Kabataan. Balitang hatid ni Jomar Presto. Nauwi sa pagkamatay ang pagtambay lang sana ng 15 anyos na si Alias Lay kasama ang mga kabarkada niya sa isang parke sa Punta Santa Ana, Maynila. Ang grade 9 student na biktima, pinagtulungan daw gulpihin ng isang Sangguniang Kabataan o SK Kagawad at isang anak ng opisyal ng barangay. Ang ugat nito, base sa investigasyon, binastos umano ng grupo ng biktima ang nobya ng SK Kagawad. Sa kuwang ito sa tapat ng Barangay 894, makikita ang biktima kasama ang kaibigan niya na nagsusumbong sa mga tauhan ng barangay. Idinudulog daw nila noon ang nauna ng insidente ng panggugulpi umano ng SK Kagawad sa isa pang menor de edad nilang kaibigan na naiwan sa parke. Maya-maya, makikita na ang SK Kagawad na naglalakad palapit sa barangay kung nasaan ang biktima. Walang kaabog-abog niyang sinuntok ang menor de edad. Nakatakbo palayo ang magkaibigan pero sinundan pa rin sila ng SK Kagawad at ng iba pa niyang kasama hanggang sa maabutan sa tapat ng isang tindahan sa F. Manalo Street ang biktima. Doon na siya tuluyang ginulpi ng SK Kagawad at ng lalaking nakasando na anak naman daw ng isang opisyal sa barangay. Habang ang iba pang lalaki sa video, mga tauhan din daw ng barangay na aawat lang sa gulo. Hindi na maaninag sa CCTV pero bigla umanong nawala ng malay ang biktima at bumulagta. Agad umalis ang 2 sospek at hinabol naman nila ang kaibigan ng biktima. Hindi na nahagip sa CCTV pero ginulpi rin daw nila ang lalaki na isa ring menor de edad. Maya-maya binalikan ng 2 ang nakabulagtang biktima. Sinilipan nila ito at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Sa kuha namang ito, pinagtulungan ng buhati ng biktima para maisugod sa ospital. Hindi na siya umabot ng buhay ayon sa barangay. Nahuli ng chairman ng barangay ang sangkot na SK Kagawad at ang anak ng isa sa mga opisyal ng kanyang barangay. Yun nga po, kakalungkot na namatay po yung bata. Sinabi ko po sa kanila, ang reaction po nila is umiyak lang po. Hindi ko lang po talaga alam kung anong pumasok sa tuktok niyan, bakit niya po yung ginawa yung ganon. Ang kwento niya po sa akin, nung huling pag-uusap namin, nabigla daw siya. Base sa autopsy report sa bangkay, traumatic head injury ang ikinamatay ng biktima. Hindi naman naniniwala ang nanay ng biktima na binastos ng grupo ng kanyang anak ang nobya ng isa sa mga sospek. May nagsabi po sa side nila na nakapula daw po yung ng bastos, pero yung anak ko sa yung mga kaibigan is mga naka-white. Ang napag-initan po yung barkada po ng anak ko, saka yung anak ko po. Sobrang sakit. Gusto kong bumawi. Kung ano nangyari sa anak ko, ganun yung gusto kong mangyari sa mga gumawa sa anak ko. Gusto rin daw nilang managot ang barangay dahil hindi nila agad tinulungan ng bata na nagsumbong na sa kanila. Ayon sa pamunuan ng barangay, rumesponde naman agad ang kanilang mga tanod. Kita naman po sa CCTV, tumayo po agad yung barangay health worker po namin. Pumasok po sa loob ng barangay, may daanan po dyan para tawagin po yung tanod. Makikita din po sa CCTV, lumabas po yung mga tanod, papunta po dun sa dike side. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang 2 sospek. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News.